guys, welcome po sa ating vlog. This is your GNP Entertainment TV. At ito na naman po ang ating episode ngayon. At ngayon, luluto siya ng chicken masala. Let's go. Tingnan natin ang kanyang ginisa ngayon na ano, ito po yun. So ayan na guys, nilagay na dyan ang sibuyas, bawang, ginger at sili na green. Ginisa na po. Tapos guys, mamaya-maya po ay lalagyan na niya ng turmeric at saka na tomato. At ngayon, chicken natin guys, halukain niya. Ayan. So ayan na po ang nangyayari dyan. After that guys, lalagyan na niya ng turmeric. Tama ba kasi? Lalagyan na niya ng turmeric. So itong way ng pagluluto niya ay na-adapt niya po ito dito sa mga kaibigan niya na mga Nepal. So natuto na rin siya dito magluto ng ganitong klaseng pagluluto. So kumuto na ngayon siya ng so nandun sa loob. Kasi actually hindi po sa akin yung mag-sarap. Lalagay po ako ng patis. Dito para sa ating mga Pilipino na mahilig sa patis. Yan, lalagyan niya yung patis. Sir, anong klaseng ulam ito na niluluto mo ngayon? Anong tawag nito? Chicken masala. Chicken masala daw po ito guys na ating pagluluto ng ating kaibigan ay actually ito nga po yun, nagluluto ngayon ng ating kaibigan ng chicken masala. Ito daw po ang pangalan ng kaniyang niluluto ngayon. Natantayin po natin kasi kumukuha po siya ng magic sarap dun sa loob kasi lalagyan din daw niya. Kasi alam naman po natin na magic sarap ay pang timpla po sa ating mga niluluto, diba guys? Yan. So nangangawit na po ang aking mga kamay dahil nabasag po na cellphone aking selfie stick. Ayan guys, nilagyan na niya ng magic sarap. At syempre, kaya ubi na naman po tayo yan. Siyempre, kailangan po talagang halukayin natin para ma-soak po ang lasa niya doon sa karne. So, sabayan na lang po natin mamaya pag naluto na at ating pong i-check ang lahat ng kanyang prepare dito sa prepared nitong kanyang pagluto ngayon ng chicken masala. So, tingnan po natin ngayon ang ating isasahog ngayon na gulay. Hihiwain na po niya ang coriander leaves. Siyempre, kailangan po linisan po yan kasi galing po yan sa disyerto dito. Kaya mabuhangin. Kaya yan, nilinisan po natin ng mga 3 times to 5 times po dahil para sobra pong linis na yan. Yan na guys, hihiwain na po niya ang coriander guys. Tama ba ako, coriander? Yeah. So ito na. Kaya pa. Ayan guys, hinihiwa na niya ang coriander. Coriander. Actually dito po famous po ito dito sa UAE na madalas gamitin para pampabango ng mga niluluto. Doon sa Pilipinas naman hindi mostly ito ginagamit kasi ang ginagamit doon is tanlad. Yung po mostly ang mga sinasahog sa mga pagluluto, tanglad, lalo na sa mga sinabaw. Dito naman po sa UAE guys ay puro may mga sauce ang mga pagkain dito, lahat may curry, lahat may mga sauce, mga spices, mga tomatoes. Yung po ang mga nilalagay nila dito more on. Pero kaming mga Pilipino din naman, kami dito, nagsasabaw kami, nagagawa kami ng nilagang baka or bulalo or tinulang manok. Yun po minsan pag gusto namin kumain. So ayan nga guys, tingnan natin, lalagyan na niya ng ano pong ilalagay niyo sir? Chili flakes. Chili flakes po, kung inyo po makikita. Ayan, kung kayo po ay na-inspired po na magluto ng chicken
to? Masala. Chicken masala. Yan po ang way ng pagluluto. Turmeric, hindi na po siya ginagamitan ng teaspoon, kutsara, kasi ano naman po niya ay gamay na po niya, alam na niya ang adjustment kung paano, kung ilan ang ilalagay niya. So yun. Haluan na rin niya ng ano pong nilagay niya, sir? Star anise. Ito po kasi talaga ang star anise, guys, ay yun po ang nagpapabango sa sinasabi ko. Ulitin ko na naman po. Ang star anise, lahat ng mga spices yung pong nagpapabango dito sa chicken masala. Mga Indian style o Nepali style, ayan po. Yan po yan ay required po ng mga ginagamit dito ng mga spices dito sa pagluluto namin ng mga Indian food or Nepali food like that. So yan po, yan mga required po yan. Coriander powder, turmeric powder, masala powder, curry powder, lahat, chili powder from Kashmir, lahat po yan ay ginagamit dito, guys. Tapos yung dahon, yung laurel, ginagamit din yun. So look, guys, ayan po. So ayan na po ang itsura ng aming chicken masala. Actually, guys, ito po ay baon niya. Kasi ang mga kasama ng kaibigan ko is sa trabaho, more on Nepal. Yan po, kaya po siya nagluto ng ganyang way. 'Di ba? Magaling na po. Tayo mga Pilipino, madali lang po tayo matuto sa mga pagluluto. Basta ano po tayo, tawag niyan. Nilagyan na niya po yung tomato po yung nilagay niya kanina na kulay pula, guys. So, 'di ba? Ayan na. Kulang na lang po yan, guys, ng rice, basmati rice na para maging siya, biryani. Oo, yan. Tapos lalagyan na yan ng tubig, tapos lalagyan mo ng ganun. Ayan, biryani na. So lagyan ng salt. Ayan, nilagyan na yung salt. At saka pakukuluan po natin to ng mga 30 minutes or 15 minutes ganon. Maluluto na rin to kasi hindi naman masyado ang manok matigas. So maluluto na tong mga after 15 minutes, guys. At bago yun, pag naluto naman yung ating manok na yun na chicken masala, ilalagay na ito sa ibabaw, guys. Yan. At ayun nga, nilagyan na niya ng water, guys, para po talagang maluto ang ating manok. At yung salsa niya, ang mga salsa, kumbaga sa Pilipino, yung mga sahog niya ay manuot po doon sa manok ang lasa. Kaya nilagyan niya ng tubig. Tapos pakukuluan pa niya yan ng mga 30 minutes to 15 minutes. Depende po sa pagkulo. Oh, yan. So ipapakita ko po sa inyo, guys, mamaya pag naluto na kung ano ang finished product. So takipan po natin. Yan. So sir, paano po ninyo na gawa or naisip na makapagluto ng ganitong mga pagkain ng Indian or Nepal? Saan nyo po nakuha itong mga idea ng pagluluto? Sa mga katrabaho, flatmates. Also, sometimes we watch from the YouTube. Nanonood po siya sa YouTube, guys, kaya po na-inspire din at natuto. We need also to learn how to cook Other nationalities or countries. It's like India, Nepal, Sri Lanka, Yeah. So guys, if you want to learn something, please Just watch this video. JNP Entertainment vlogs. Entertainment Please like, TV. share, and watch. Aywa, thank you. So, ikikip na po niya yung lahat ng mga gamit at dito po yung lagayan namin ng aming mga spices, guys. Actually, yan po ang mga lagayan namin dito bilang Pilipino dito sa side namin ng Rome. May kanya-kanya po kami ditong mga lagayan ng mga gamit namin, tulad ng mga mantika, kung lahat ng mga groceries namin dyan po. Dito po namin nilalagay. Yan. Yung iba naman, mga kaplat namin, dito naman sila sa baba.
Yan, ito po yung mga lagayan nila dito. Ito po ang life namin dito guys bilang OFW. Kaya ayun, nagtitiis kami dito kahit din mahal din po yung bayad namin ng bahay. Alam niyo ba guys, kada isa sa amin dito, each one of us ay ang binabayaran namin is kulang-kulang po na 15,000 a month. Maliit lang yun na space ha. Parang sa Pilipinas, ang 15,000 mo meron ka ng apartment. Pero dito, ano lang to, partition lang po kami. So ganun po kamahal dito kasi kung hindi ka mag-ano dito guys, hindi ka mag-o-open ng ano, wala, sa labas ka pupulutin. Mabuti kung safety ka doon sa labas, ang daming mga iwan doon. Basta hindi ka safety pag maging homeless ka dito, wala kang matitirahan na maayos. Mainit pa sa labas, hindi naman katulad dito na hindi naman dito katulad doon sa Amerika na sa Amerika kahit saan ka sulok o saan ka kahit sa sasakyan ka lang tumira, malamig. Pero dito sobrang init guys kapag wala kang aircon sa labas, talagang madi-dehydrate ka. Ganun. So marami kami dito mga nakatira guys, mga kababayan, may ibang lahi din. Nakikita doon may tatlong room doon. May tatlong room doon. Dito sa side ay ang nakatira diyan na Indian. Tapos doon naman sa side Pilipina, ando mga Pilipino doon. At ito naman ang aming room dito. Yan, tingnan nyo dito guys. Yan. Hindi ko na po iikutan dahil nakakahiya po ang room namin. Sala pa lang po yun pero may mga room kami doon na aming binabayaran. So ito na po guys. Look. Ipapakita ko na sa inyo ang style na ng chicken masala. It's look like chicken curry pero different, pero the same, similar po. Yan, similar po siya sa chicken curry ng Pilipino, pero sa Pilipino naman ano lang, chicken curry powder lang nilalagay, pero ito maraming spices tong nilalagay. Ganon. So sana po guys, marami kayong nakuhang idea dito para dyan kahit sa Pilipinas, panoorin nyo lang itong aming video ngayon. So ito naman manok guys na kaniyang binabad sa tubig kasi frozen po ito. At papalambutin natin to kasi gagawin tong chicken Fried chicken. Chicken fried chicken po ito. Meron po tayong guest mamaya. So magpa-fried chicken po si Sir. Yeah, Si Sir Fino. No, ikaw po ang magluluto siya. kasi alam mo kaya siya fried chicken kasi ako lang ang ano dito sa kusina guys, matyaga. So, Si Pino kasi kailangan niyan lagi nakahiga doon sa kanyang kama guys, at gusto niya kasi ang fried chicken guys matagal po, kaya matagal ng mahabang oras mo dito na mag-stay dito sa kusina, kaya ayaw niya. Uncle FF at kay Auntie Lani. Guys, doon pala sa kaibigan namin kay Lani and FF Vlogs, UAA. Paki-support naman po guys kasi supportahan sila. So yan, binabad muna natin itong ating manok guys kasi lulutuin natin yan as a fried chicken kasi may bisita po siya mamaya. Dati niyang mga katrabaho pupunta rito. Guys, titingnan po natin ang pagluluto ng ating kaibigan at ito na nga to at i-continue na po natin ang ating watching dito sa ating panonood sa pagluluto ng chicken masala. Ito na nga po yun at nilalagyan na niya ng coriander. Yan. Ayan po ay ang aroma para sa pagmamasarap po ng pagluluto ng mga Indian foods. Ganun. So guys, sana nag-enjoy po kayo at yun lamang po, and bye-bye, at sana po suportahan nyo pa rin po kami lagi sa aming vlog dito, at sa lahat ng ating mga subscribers dyan, please support. I need your support guys. Like and share po, or kahit hindi na po mag-share, or kung nasa puso naman yung magpa-share ng aking mga vlogs dito, or like, masaya na kami doon. Sana po okay lang tayo lahat. Bye!